Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong hapon lang, mayroon akong isang kaibigan na tumawag sa akin, humihingi ng dasal. Ang akala ko sa hinihiling niyang dasal para gumaling sa isang sakit o di kaya ay pumasa sa kung anong exam. Ang itinawag niya dahil nawala niya ang bagong cellphone ng kanyang asawa na bigay ng kapatid ng kanyang asawa na galing pa lang sa abroad. Sabi niya, Father, tulungan mo ako na sana ibalik daw ng kung sino man ang nakapulot ng nahulog na cellphone dahil sabi niya, 2 days na akong hindi makatulog. Sabi ko, bakit? Bakit naman? Sabi niya, yung cellphone, bagong-bago pa, bigay lang sa asawa ko ng kanyang kapatid at nahihiya daw siyang umuwi sa kanilang bayan mula sa Tacloban dahil ayaw niyang makita ng kapatid ng kanyang asawa. Sabi niya, hiyang-hiya ako. 2 araw na akong hindi makatulog. Ayaw ko nang bumalik doon sa bayan namin dahil baka makita ako. Sabi ko sa kanya, alam mo, merong isang santo tayo na laging nilalapitan sa mga nawawalang gamit, nawawalang tao ko, kahit anong mga nawawala. Sabi ko sa kanya, magdasal ka kay San Antonio de Padua. Na sana, tulungan ka niya na maibalik yung cellphone na yun. Pero sabi ko, kung hindi man maibalik, huwag mong pahirapan ng iyong sarili na hindi ka makakatulog dahil lamang sa simpleng cellphone. Sabi daw ng asawa, sinabi niya sa kanyang asawa, at sabi ng kanyang asawa, huwag kang mag-alala, cellphone lang yan. Sabi ko, sinabi na pala ng asawa mo, bakit pinahihirapan mo ang iyong sarili? Sa Ebanghelyong binasa, narinig natin ang kwento, very familiar na kwento, tungkol sa isang batang lalaki na lumapit kay Jesus at tinanong, ano ba ang dapat niyang gawin upang makapasok sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos? At sinabi ni Jesus sa kanya yung mga bagay na naaayon na nasusulat sa kautusan ni Moises at sa 10 utos ng Diyos. At sinabi ng batang lalaki na ginawa ko ang lahat ng ito. Pero nakita ni Jesus, hindi pa siya kumpleto. Ibig sabihin, may kulang pa. May kulang pa. Nung sinabi ni Jesus sa batang lalaki, kailangan niyang ibenta ang lahat ng kanyang ari-arian at sumunod sa kanya. Ibigay sa mga mahihirap ang pinagbentahan nito at sumunod sa kanya, naging malungkot yung lalaki. Bakit? Dahil sabi sa Ebanghelyo, siya'y napakayaman. Siya ay napakayaman. Ano ang naging problema ng lalaki? Siguro, sa maraming pagkakataon, minsan ganito rin ang feeling natin. Tulad ng lalaki, dahil sa ginagawa nating mga bagay para sa Diyos, pagsisimba, debosyon, mga kawang gawa, ang feeling natin, mayroon na akong ticket papunta sa langit. Siguro naman, hindi na ako tatanungin ng Diyos kung ano pa yung mga kailangan kong gawin. Siguro naman sa pagharap ko sa Diyos, marami akong maipapakita at sasabihin sa Kanya na mabubuting gawa. At totoo nga po, totoo nga naman, mayroon tayong mga kakilala ng mga tao na ganito. Parang feeling natin napaka-perpekto na nila. Pero tulad ng lalaki, minsan may mga bagay na hindi man material, pwedeng espiritual o di kaya ay emosyonal, na minsan yun ang nagiging hadlang sa atin para makapasok sa langit. In quotation. Para maging perfect sa harapan ng Diyos. At sa kaso ng lalaki, yung kanyang kayamanan, material na mga kayamanan, hindi niya kayang i-let go ang mga bagay na ito, hindi niya kayang iwanan ang mga ito para sa Diyos. Ibig sabihin, ang kanyang puso, hindi papunta sa Diyos. Ang kanyang puso, nasa mga bagay na kung anong mayroon siya,
Ang kanyang isip lang ang nagsasabi, pwede ka nang makapasok sa langit dahil sinunod mo ang 10 utos ng Diyos. Sa kanyang isip, feeling niya, kaya ko nang makapasok sa langit. Pero ang kanyang puso, wala doon sa kanyang minimithi at ninanais. Same is true din po sa atin. Same din po sa atin. Sa maraming pagkakataon sa ating buhay, ginagawa natin ang mga bagay para sa Diyos. At sa ating pagnanais na paligayahin ng Diyos, maging tapat sa harapan ng Diyos, ang mga bagay na ating ginagawa sa Kanya, minsan sinusumbat pa natin. Panginoon, nagsisimba naman kami. Panginoon, tapat naman kami sa iyo. Bakit kami pa ang nagkasakit ng ganito? Bakit kami pa ang nagkaproblema ng ganito? Yung kabutihang ginagawa na ating iniisip para sa Diyos, ginagawang panumbat natin sa Diyos. O di kaya, yung mga bagay na humahadlang, nagiging hadlang sa atin, sa ating paglapit sa Diyos, hindi man material, kundi yung ating mga emosyon sa ating sarili. Ang galit, ang hindi pagpapatawad, ang kayabangan, mga bagay na hindi man natin nahahawakan, pero nasa atin. At ayaw nating i-let go. Ayaw nating iwanan. Tapat man tayo sa Diyos, mabuti man ating ginagawa para sa Diyos, pero hanggat may mga bagay na naghuhumaling sa ating puso at inaagaw nito ang atensyon sa Diyos, tulad ng batang lalaki sa Ebanghelyo, hindi tayo magiging ganap sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus, ibenta mo ang iyong mga ari-arian at sumunod sa akin. Ang tanong, ano po ba ang mga bagay o emosyon o espiritual na mga baggage sa ating sarili na nagiging hadlang sa ating pagsunod kay Jesus? Ano yung mga bagay sa ating buhay, sa ating puso at sa ating sarili na hinahadlangan nito na magkaroon tayo ng isang ganap na relasyon sa Diyos at sa ating kapwa? Tulad ng batang lalaki, huwag sana tayong umalis na malungkot dahil ayaw nating i-give up ang mga ito. Para kay Jesus, lahat ng bagay walang saysay kung ang pinag-uusapan ay ang Diyos.